Kasi nung una, kaya nga po ini-explain ko na yung unang collaboration namin sa World Food is yun yung emergency food storage facility. First floor pa lang siya noon. Opo. Ngayon, nung nagkaroon kami ng phase 2, bali yung phase 2 namin, dinugtong namin doon sa existing na una. Kaya nagkaroon kami ng second floor. Yun na yung magiging municipal disaster operation po namin. Ano po yung obligasyon ng mga mag-iimbak doon? Bali yung obligasyon lang mag-iimbak po doon, bali doon sa train ng kinandak namin through the assistance of CAVAPED from Ma'am Perla, ay bali we have to craft some policies and rules. Na kapag nagawa yun, and then bali itotos namin sa Municipal Council for a corresponding resolution. So, bali magkakaroon pa lang po. Bali, yun po yung offshoot ng training na ginawa po ng CAVAPED sa amin. Pero may balak ko kayo, sir, to ask of financial obligation from the farmers? Depende po kasi kasi kung kaya din lang natin sa munisipyo Yes, kahit 'di ba? Bakit pa ba tayo gagambala sa kanila kung kaya din lang natin, 'di ba? Correct, Tsaka sir, because it's a minimal lang project. yung yung paggamit nila dun sa baka pwedeng i-shoulder ng ng local As long as they will government. not abuse the usage of the Yes, facility. that's why we need to have some rules and policies on how this emergency food storage facility will be used. Para at least magkaroon tayo ng black and white at saka ang iwasan natin doon para hindi mag-create ng misunderstanding between the people themselves. Kasi siyempre, kung gusto natin i-accommodate yung lahat ng apektado doon sa 9 high risk natin, sigurado po hindi natin sila lahat ma-accommodate. Hindi kaya ng pasilidad. Okay. Kasi Yun limited po bang yung kanya. 750,000 ay gratis? Yeah. Gratis po yun? Grant daw po ba? Yes, yes. Espanyola. Okay, si kasamang JR Sinigyan. Hello. Sir, so sa pag-i-storage na yun, sir, wala pong palakasan sa mag-i-storage dun sa facilities na yun, sir? Oo nga Siguraduhin po natin na walang palakasan po. Kaya nga, yun po yung isang pong i-consider natin doon sa pag-craft ng rules and policies. Dapat may master list kung sino talaga yung nababahaan. Oo nga po. Meron na po kami, ma'am. Sir. Kasi Yung not 9 high risk na Yes. natin. Not naman all Amulongenyos, bahain ang bahay, sir, di ba? Bali, kung saan tayo magko-concentrate siguro is doon sa 9 flood-prone barangays po. Yeah. Oo, And then across. to that question, Ver, sandali Yes. lang. Kasi, halimbawa, mas malaki yung produce nung kabila. Mas maliit dito. Yung kabila, mas marami yung kanyang produce. I-accommodate ba ninyo yon aside from, bukod doon sa ano? O pantay-pantay ang hindi kasi yun na nga. Ka-craft pa lang kasi yung para rules sir, niya. para sabi mo nga equal. Halimbawa kung ako mas malaki yung produce ko, siya kakaunti. Ako yung inuna ninyo pero siya hindi na ninyo na-accommodate kasi nga maliit lang yung share niya. Okay, ma'am. Siguro sa anggulong yan, pagbibigyan natin ng patas na tingin yung bawat isa siguro. So, kasi ang purpose naman natin dito is isa-secure natin yung nila, produkto nila para hindi masayang. Para pagkatapos ng kalamidad, at least may magamit sila, di ba? So, ang magawa siguro ng LGU Amulong, kasi kung i-concentrate lang natin yung assistance natin, yung tulong natin sa kanila, dun sa nakatayong emergency food storage facility, limitado po yung pwede nating ilagay doon. Pero siguro, pwede nating pagbigyan lahat kung ang the least that we could do siguro is bibili tayo ng tent and then ilagay doon sa gilid ng emergency food storage facility para lang may paglagyan ng ibang produkto na hindi ma-accommodate doon sa mismong emergency food Hindi storage. ba kasama Okay. yung pamilya sir na i-store doon? Yun, I'm about to ask that. Yes. Hindi ba pwedeng maging evacuation center and storage facility? Pwede po, pero as of now, we have designated areas for evacuation centers sa LGU Amulong. So as of now, siguro
maluwang naman sa tingin namin yung mga evacuation centers namin. So, maliban na lang kung may the outbreak of the disaster and then marami yung apektado na hindi makakaya ng ma-identify na evacuation centers namin. So, pwede natin sigurong dalhin yung iba dun sa disaster operation center. Okay. Si Sir, Sandy din, si kasamang Mar, okay? Hindi naman po nagkakaproblema ng mga pest. Sa pest, I mean, mga daga ang storage room po. Opo. May naka-store na ba, sir? Dati may naka-store na, kaya lang nung ginagawa kasi siyempre kailangan alisin yung naka-store doon na yung mga relief goods namin kasi siyempre naapektuhan siya doon sa paggawa ng second floor. So, yung naka-store natin nandun muna sa Hindi munisipyo. daw po ba dinadaga? Yung mga in-store naman natin, ina-assure po namin sa inyo na hindi po dadagain yun. Kasi kung tingnan natin yung pagkagawa po ng Baka puro daga, ng ma-store, storage sir, facility, pulidong-pulido po siya na wala siyang, hindi makapasok ang kahit na anong peste do. Walang entry. Maganda po ang pagkakagawa niya. Okay. Siguro pwede namin kayong imbitahin para bisitahin minsan, makita sa inauguration po siguro. Dapat may media tour para lahat ng project ng UN World Food, Sir Resty, makita namin. Kagayan lang naman O, Sir Mario. Diyan sa storage facilities ninyo, siyempre parte ng is preservation. Meron ba kayong area na pwede silang magpa-dry doon sa mga kanilang mga supply? May yung mga rice na storage sila, pwede naman nilang aliasin doon pagkatapos mag-dry din sila, pwede ba yun? Oh. Part of the preservation or storage ng kanila. Yes po. Solar dryer. Okay po, sir. Wala pong problema tungkol dyan sa problema na yan dahil sa Amulong po, meron po tayong 4 na units na dryer para dun sa mga produkto na nababasa. So kung magkaroon man tayo ng problema na ganun, pwede natin gamitin yung pinrocure po ng LGU na dryer facility. But not within yung storage facility. As of now, it's not within the storage facility but titingnan natin kung ano yung pwede nating gawin para at least parang one-stop shop na lang siya na pagdating ng problema tungkol sa mga produkto ng mga farmers, pwede nating dun na lang din nating gawing lahat. Okay. Follow-up. Follow-up. Ang nasa isip ko kasi, nasa idea ko kasi, di nag-storage yung farmer ng mga produkto niya. Pagkatapos meron pa yung time na kailangan ilabas niya para i-dry para sa ganun hindi mabubulok. Kaya ako nagtanong kung pwede dun sa lugar ninyo na... Wala. Yun po nga yung kino-consider natin kasi kung hindi ako nagkakamali, magkakaroon naman tayo ng next phase. Ito yung third phase ng World Food. So, maganda po yung proposition nyo, sir. I-consider natin dun sa third phase. Pero sa ngayon is wala pang drying facility. We have the drying facility that was already procured by the LGU. Pero yung sinasabi ni sir, wala pa dun sa area ng sa area, disaster yun. At operation. least, Yeah, within the malinaw. vicinity of the Kasi baka mamaya NDOC. sasabihin So, natin- i-consider po natin yun, sir, yung proposal Ang po. ventilation po nitong storage na ito, sir. Ventilation. Kasi we have to consider, pagka masyadong enclosed at mainit ang panahon, magkakaroon po ng diferensya kung ano man po yung nakalagay doon. So, paano po ang ventilation nitong building na ito? Pagdating sa ventilation, wala naman po tayong problema dyan. Kasi kung tingnan natin yung building, masyadong mataas yung kanya, yung first floor niya. Approximately 4 meters yata. Pero talagang enclosed na enclosed? May ventilation siya sa harapan, ma'am. May 2 bintana siya. Plus yung namin, yung lagusan namin is malaking siya, outlet siya kasi roll up po yung ginamit namin na ano bang tawag dito? Door niya. Hindi ko kasi, kung titignan po natin ang mga bodega, Yes, meron ma'am. po yung parang exhaust Yes, oo. sa itaas, sa may bubong. Dahil nabanggit po ninyo kasi na meron na siyang second floor,
parang ini-imagine po natin na the whole of the ground floor Yes. enclosed na enclosed sa semento. Enclosed siya ng semento, pero ang pwede naming i-consider siguro doon is yung pagtalaga ng siguro yung exhaust fan para at least yung init ng loob ng ng storage facility medyo mabawasan siya. Okay. So, yun ang pwede natin gawin. Ganun naman po ang ginawa namin nung una. So, yung inalis siguro namin na yung exhaust, mga fans na kakabit nung una dun sa first floor niya, baka ibabalik din lang. Okay. Hello. Sir, so bali, gaano katagal nila pwedeng i-store ang kanilang mga products dun, sir? Kasi baka yung may iba, gagawin na rin storage na nila yun or yung bodega na Ever. nila. Forever and every. Siguro, yun nga po yung isang titingnan natin doon sa pag-graph ng polisiya patungkol doon sa pag-store nila, di ba? Kasi dapat na wag nilang patagalin yung produkto nila doon kasi hindi lang naman natin gamitin na para sa storage facility, para sa bodega ng mga produkto ng mga nabibiktima ng kalamidad, yung facility natin, kundi meron pa tayong ibang paggamitan. Katulad nung mga disaster equipment natin, equipage natin, doon din natin ilalagay. At saka yung relief goods natin, portion of the storage facility, meron po tayong paglagyan ng yung food and non-food items po. So parang multipurpose storage Multipurpose storage facility na meron siyang layout as far as its usage is concerned. Okay. Kung paano siya gagamitin. Let's go back siguro kay kasamangga Restina, no? Doon sa ilan, very good, at least ang Amulong ay nakikita nating umuusad yung project nila. And then yung phase 2 nila, sir, lumipat na ba kayo doon sa taas o hindi pa? Hindi pa. As of now, hindi pa kami lumipat sa taas kasi yung target date of completion ng project hindi pa is siya completed. April 30 of this year, 2013. So, siguro hindi tatagal. Lahat ng mga disaster activities doon na nakasentro doon sa municipal disaster operations. Sir Resty, sa ibang area, kumusta naman po ang kanila pong project? Yes, doon sa napag-usapan na natin yung phase 1 At ang UN World Food ay nakita yung performance ng Cagayan at yung mga ibang recipients ng UN World Food Disaster Preparedness and Response Project. Ito ay nag-expand ng 2 munisipyo under sa phase 2 na po yun. Ito yung bayan ng Santa Teresita at yung bayan ng Ballesteros under the phase 2 project ng DPR ng UNWFP. Na yung Santa Teresita po ay ang kanilang proposed project at kasalukuyan na pong ginagawa ay yung establishment ng office, yung MDRRM office. So may WFP counterpart at may LGU counterpart po yan. Nasa 2 million yung counterpart or assistance ng WFP at nasa 500,000 din yung LGU Santa Teresita. So yung bayan ng Ballesteros din po, kasama Oliver, ay yung food storage facility naman at mga equipments like rubber boats at IEC materials. So nasa 1.5 million po yung total project cost ng Ballesteros. All in all, sir, magkano ang naiambag ng UN World Food Program sa lahat ng projects natin? Mga ilang million po kaya at your estimate? Okay, medyo hindi natin. Na-compute. Hindi man na-compute. Iko-compute pa lang ni Sir Resty, But anyway, sa iba siguro, kasi alam natin million-million yung binabanggit niya, so malaki na. Ang naiambag ng UN World Food Program. Sir, question. As one of the members of the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council in the region, as you know, how ready is the PDRRMC or PDRRMO in the Gawad Kalasag search? Okay. Andyan na si Kasi Sir Oliver. nag-join last in the previous Yes, year. for this year, 2013, ang probinsya ng Cagayan ay sasali sa Gawad Kalasag Search. Yung council at saka yung responders. Opo. So yun yung aming... So you have 2 entries. yeah, 2 entries po. Sana yung pagsali namin ito
ay meron din kalalagyan ng Cagayan tsaka yung dalawang entry namin. So, kasalukuyan na po yung aming paggawa ng position paper, mga data, at siguro i-meet din namin yung ating mga MDRMOs na may entries para sa ganun, ma-schedule na rin po yung aming provincial search sa mga entries ng mga munisipyo. So magkakandak kayo ng provincial search, sir? Opo. Yes? Qualification daw po. Sa kwan po. Criteria ng Gawad Kalasag. Si Sir Oliver, alam niya po yan. Okay, ang criteria po, Sila po yung establish dapat ang office. Number 1, malaking point yon. 2, train dapat ang mga rescuers. And then, ang dami doon, ang dami, pero hindi ko memorize yung Kaya kada nga, points niya. napakarami. Equipage, they should be well-equipped. The people must be well-informed doon sa mga projects kung paano yung mag-evacuate, mga ganun. May evacuation center dapat sila. And then, ano pa ba? Merong mga civil society organizations dapat na tumutulong sa kanila. So, yun yung mga ibang mga criteria. Pero basically, kung meron kang MDRRMO at PDRRMO, it follows. Andun na lahat yun. Pero kung wala ka, kaya sila hindi nakakwalify noon. Wala silang sariling office. Balikan ko lang si Sir. Yes, opo. Yung bang storage, Sir, ginagamit na ninyong opisina? Sa Amulong? Hindi Diba? pa nga, Kinwestiyon ko na hindi pa nga. kanina. As of now, hindi pa, ma'am. Siguro, sabi ko nga kanina, ma'am, na Para at least nakakonsentrate na kayo doon. oo. Oo. Siguro hindi nalalayo siguro. Kasi in conflict Malapit daw na, ma'am. Mahirap naman sabihin namin na ginagamit na kasi most especially yung facility namin nandun lang siya sa tabi ng highway. Baka mamaya sabihin namin ginagamit na, ginagawa pa lang pala. So, siguro mga somewhere between April. June. June. June, yeah. Okay. June, July. Ano ko, lampas na? Next year na kayo, sir. Kailan kayo magpapa-provincial search, sir? schedule yung mga April 25. April 25. Opo. Oo. May ilan ang potential for Cagayan? Mga tatlo po. Tatlo po 3. yung kwan. Kasi natapos namin yung forum namin with the Municipal Disaster Management Officers last week. So napag-usapan yung Gawad Kalasag search and other memo circulars ng DILG, MGB at saka yung COA kung papaano gamitin yung 5% calamity fund. So nagkaroon po kami ng forum with all the MDRM officers sa buong probinsya ng Cagayan. At so first time na nag-meet kami since the passing yung RA 10121 at saka yung organization ng councils. Sir, can we name itong tatlo na to? Si Atelan mamaya. Okay. Can we name yung Tatlo. tatlo? Is it safe to name them? Ang possible po yan na magbibigay ng entries, Bagaw, Amulong, Okay. Amulong, tsaka Peña Blanca. Itong dalawa, napuntahan ko na to. Entry ito, Bagaw and So Amulong. more or less kilala nyo. Dati na sila. Alam nyo na po yung kapabilidad nila. So, Ang bago si Sir, Amulong. Pupuntahan siguro ko to, Sir. siguro po Yes, oo. Bakit naman tatatlo downstream hindi pa po ready, Sir? tinitingnan natin yung Gonzaga dahil gusto rin daw niya labanan daw niyang Amulong. So magprepara talaga si Amulong para sa ganun sa yung mapili. Okay, a very good start. You have 3 to 4 potential Gawad Kalasag searchy. Kasama ang land. Opo, follow up ko lang kay Sir Garcias. Sir, dun sa operation center natin sa storage facility, ano po yung process na pagdadaanan din po ng ating mga kababayan and what are the considerations para ma-avail nila yung service ng facility? Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, yung pagdadaanan, you might be asking of the policies and yung rules kung paano yung paggamit dun sa food storage facility. Actually, ang nagawa na po namin dun is nagkaroon na po kami ng training on the utilization of the facility that was conducted by CAFAPED through Ma'am Perla. So from the training, bali magka-craft kami ng yung polisiya
patakaran kung paano namin paanong gamitin ng mga recipients na galing sa flood-prone areas. And then pag na-craft na po yung polisiya, bali isasubmit po ito sa council for review and approval. And then pag na-approve na po nila, doon na po natin i-anunsyo sa kanila yung kung paano yung paggamit po ng fasilidad. Okay, last two thank you. questions na lang siguro. Kasi Sige, kasama lang. naisip ko lang po, may identified na po ba tayo? Kasi kaya 'di ba po nagkaroon tayo ng ganitong facility is dahil nga doon sa nabanggit ninyo na maraming mga flood prone areas. Yes. So somehow identified na po kung sino yung Oo. mga beneficiaries. Master list Yun na po. nga po yung isang kinonsider namin nung nilink namin dito sa WFP na yung food storage facility ay gagamitin para dun sa mga flood-prone areas katulad ng Barangay Bawan, Bakwit, Palako, Dafunganay, Unag, Abolo, Anabukulan, Agirit, and Goran. So itong mga nabanggit na mga barangays ay ito kasi yung malapit sa Cagayan River. So sila po yung bali unang tutugunan ng pasilidad. Pwede din po sa ibang barangay na hindi nabanggit. Para po sa lahat po. Okay. So, it will be, kung yung paggamit dun sa fasilidad, naka-identify una dun sa 9 high risk Barangays. sa barangay sa flood. Oh. Okay, kung wala nang katanungan sa ating mga media friends, bigyan daan natin sa Sir Resty kung meron pa siyang gustong i-anunsyo na hindi po natin natalakay sa ating pong tipon-tipan ngayong araw. Okay, bukas ay magkakaroon na naman po ng initiation workshop ng Phase 3 of the Disaster Preparedness and Response Project ng World Food Program na aatendahan po ng mga recipient municipalities, yung 5 recipient municipalities. So ang Phase 3 ay mag-uumpisa bukas, may workshop with the UNWFP. So ang identified na naman na expansion ng project ay yung Pamplona, bayan ng Pamplona. So under Phase 3 po yun. So isa lang po ang naidagdag sa probinsya ng Cagayan. At kasama pa rin po yung 5 municipalities sa mga tutulungan pa rin ng World Food Program. So yun po. At kasalukuyan din po yung GIS training na funded pa rin ng World Food sa ngayon. Yung Geographical Information System, yung paggawa ng mga hazard maps, risk areas, i-identify nila yun, imamapa po nila yan. So, kasalukuyan po yung training nila ngayon. Sir, yung Pamplona, anong project nila sa Phase 3? Yun po yung ating I-assess pa lang? i-assess pa lang with the UNWFP, although initially may mga establishment ng office and equipage, etc. Mga ganun po ang mga identified na proposal po nila. Yes, sir. Yes, any suggestion? Oo, pakigamit na lang yung micro. For Phase 3 yung Pamplona, pare nadagdag siya, pero i-assess pa lang yung project nila. Bago tayo mag-end, nabanggit mo yung storage. Would you like to try the warehouse law? Para sa ganun, nandoon na kung ang mga policies at saka liabilities and of the owner of the warehouse and the farmers, ganun. Meron silang mga patakaran doon na pwede mong gamitin. Tulad ng fees pagkatapos kung ilan ang responsibilities ninyo. I-incorporate doon sa kanilang Oo. gagawing... I-refer mo doon sa warehouse law. Okay. Warehouse law. Okay po sir. Maraming salamat po sa suggestion ninyo. Makikita mo I-consider dun po sa natin. commercial law yun. Makikita mo Okay. So para yung matingnan natin doon at yung mag-fit in po doon sa paggamit ng pwede po nating kunin doon. Maraming salamat po. Okay. So, Sir Resty and Sir Inocencio, thank you very much for gracing our Tipon-Tipan for today. Magkita-kita po tayo sa ating pong mga search na gagawin. Dapat dalawa kayo, isasalang actually. And good luck po sa inyo, sa ating mga media friends. Thank you very much. And hopefully, sa susunod po na Tipon-Tipan, magkasama-sama po ulit tayo. Sa ngalan pa rin po ng ating Regional Director Purita sa Montelikas, ito po ang inyong likod, Oliver Tamayo Bakay. Maraming salamat. Magandang araw.